of your pastor at kay Sister Dory, no? Maraming salamat sa inyong pagbati dahil anniversary po namin ngayon, wedding anniversary po namin ngayon, May 15, sakto, linggo, no? So, pagpasok ko dito, talagang sabi ko, wow, ang daming bulaklak, parang hardin ng Eden. No? Kita yan, ang dami, 4 na sulok, meron. Flowers, napakaganda. Dito sa ating altar, sa may pulpit, napakaganda ng ating mga flowers na nandito. No? Totoo nga yung sabi nila, no? Kapag ka merong bulaklak, nakakapag ng surroundings, no? Hindi ka na high blood, hindi ka na stress. No? So, praise God for those flowers at mga naghahandog ng mga flowers every Sunday. At ito ay ginagawa natin para sa Panginoon Diyos. Ano po? Napakabilis ng panahon at praise God at nandito ngayon tayo sa ating pananambahan this morning para paglingkuran natin si God. At etong week na ito talagang sino sa inyo nakaboto, nanood ng mga news, no? Totohan sa Pilipinas nung Sunday by Monday, no? May 9 at meron na tayong na anong presidente na elect. At may mga iba mga presidente na nag-concede na talagang inaano nila si Duterte na siya na magiging presidente ng bansang Pilipinas. Pero sa vice president, ito nga problema, no? So, sabi nila nagkakaroon daw ng dayaan or ilang mga bagay na hindi nagiging karapat-dapat dahil sa pagbibilangan. Yung sistema daw ng PCOS machine at operator ay yung Smartmatic. So, pag sinasurvey mo at ina-update mo, lagi every 2,000 ang lamang palagi, hindi nagkakalapit-lapit. No? So, lagi daw sabi ko, mukhang mayroong 200,000 ang difference palagi. Check mo bukas, gano'n na naman. No? Hindi, parang nakaprogram. Parang nakaprogram. So, hanggang lumabas yung the other day, na, ewan ko kung nabalitaan ninyo, the other day, na napakilaman daw ng yung tinatawag na hash code. Huh? Hash code. Sa isip ko, hashtag eh. Hash code. Na kung saan nasabi doon na hindi pinaalam dun sa COMELEC at basta na lang pinalitan yung hash code. So, doon pa lamang parang hindi mo may iwasan na merong bahid na mali siya. Hindi ba kapag gano'n? Halimbawa, kung ang aking bahay, naiwan ko, na-drop ko yung susi doon sa harapan ng bahay, pagkatapos meron nakakuha ng susi o pumasok doon ng ilang beses, and then you found out after a day or after 1 hour na nawawala yung susi mo, and then you found out na meron nakapasok doon, anong gagawin mo sa inyong bahay? Would you check every item sa loob ng bahay ninyo? Kung meron kang nawala o meron? Siyempre, ikaw, titignan mo kung ano laman ng bahay mo, kung meron nabawasan, kung meron nawala. Siguro, the very first thing na gagawin mo, yung dokumento. Kung nandun pa ba, kung meron ka mga lupain o kaya ilang mga dokumento na mahalaga sa iyo, yun i-check mo kaagad, no? O yung pera mo, kung meron kang savings o alkansya, okay, o kaya mga materials mo, mga jewelry, titignan mo kaagad, hindi mo ibabali, wala. Ganun din pagdating sa bilangan daw na hindi mo mabe-blame na ang bansang Pilipinas ay magkakaroon ng mali siya pagdating sa ganung klaseng mga bagay ngayon. Kaya mahirap sabihin na walang nabago sa sistema. Kasi the very first thing na hindi nagpaalam yung Smartmatic dun sa kinaukulan sa COMELEC, hindi pinaalam dun pa lang meron na kaagad na red flag. Yung tinatawag na parang merong na-violate. So let's hope and pray na maayos at alam ko ang iba ay talagang lumuluhod sa Panginoon Diyos kung sino talaga yung i-elect ni God na magiging presidente at vice president ng bansang Pilipinas. Nakikita ko rin sa Facebook na talagang mga Ilocano naka-beast mode. Kaganon sila, no? Galit na galit eh. So, hindi lang sa mga Region 1, hindi doon sa mga lugar na ibinoto nila yung kanilang candidate para maging vice president. No? So, let's pray. Dahil sa June 30, doon sa akin napanood, yun ang panunumpa ng bagong presidente ng Pilipinas at vice-presidente, long way pa. So, may mga nag-demand na recount or everything. At pagdating ng June 30, yung kay panunumpaan, and then yung old president, papalitan ng bagong presidente at papasok
dun sa bahay ng presidente yung tawag na Malacanang, no? So, yun ang ilang mga kaganapan sa atin, sa bansa po natin. Well, good morning! Welcome po sa FIBT sa Philippine International Baptist Church. At kinagagalak po namin kayong makasama sa worship service na katulad na ganito. At kayo po ay pagpalain ng Panginoon Diyos. Ano po? Medyo masikip sa akin. Konting atas ko lang dito. Papatatakang ko lang lang. Alright? So, praise God na nandito tayo ngayon. At meron tayong 5 Sundays, I think, for the whole month of May. No? So, nandito na tayo sa kalagitnaan ng buwan ng Mayo. Ilang Sunday na lang. Matatapos na naman ng buwan ng month. Papasok tayo ng buwan ng June. Medyo mainit na ngayon ang temperatura dito sa Macau at mas malamig compare sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas talagang napakainit, umabot ng 35, 40 at sila Sister Tonet na sa Pilipinas pagdating dito, negra na. No? Talagang napakainit doon. Ano? So samantalang dito nag-uumpisa pa lamang. Alright? Announcements po natin. Sa ating church, meron tayong Facebook account, official. Kung gusto niyo po mag-add, may mga pictures, videos na andyan, dyan po natin makikita yung mga series na siyang ating pinapag-aralan. Pictures, kapag meron tayong mga outdoor activities, dyan po natin ma-post. Ano po? Gayun din, yung mga sermon recordings po natin, nare-record po yan habang nagpo-worship service po tayo. Kaya kung gusto niyo pong humingi ng materials, pwede kong i-forward sa inyo through audio sa magitan po ng SendSpace po na yan. I-download po ninyo sa inyong Android phone or iPhone at kunin nyo yung SendSpace na application, i-register nyo yung email nyo dyan, and through your email inbox, dyan natin ipapadala through SendSpace to SendSpace sa inyong email address, sa inyong inbox at doon yung ma-open po yan. Ano po? Marami mga naghumihingi ng mga materials patungkol po. Sabi nga ng ating MC, na very beneficial kapag during ordinary days na meron kayong mga file na ganyan na pinapag-aralan natin. Kapag pinaplay ninyo, nag-ngilay-ngilay kayo at nag-iisa kayo, na-enhance sa inyong spiritual life. Ano po, dahil meron tayong mga napapakinggan. Doon naman sa mga nag-for good, marami mga humihingi rin. Gumawa po ako ng isang application sa internet na pwede nyong mapanood at pwede po ninyo mapakinggan. Sa YouTube, meron na tayong YouTube, no? Sa YouTube, i-type lamang po ninyo yung FIBC Macau, makikita na po ninyo dyan yung video mismo na siyang ating service na na-record ng ilang mga Sundays na mga nakaraan. Katulad nung last Sunday, na andyan na po, naipasok ko na po yung last Sunday, yung Super Mom na pinag-aralan natin na Mother's Sunday, no? Naka-input, naka-download na po dyan. Ngayon naman, ita-download natin yan after the service para katulad nila Sister Elsie, nila Sister Letty, nila Sister Avelina na nasa Singapore, ano po, na nahihirapan silang i-download yung SendSpace kasi alam niyo na medyo medyo outdated, nahihirapan sila mag-type ng ano, paano ba ito? Pastor, ganito, ganyan. So, mas madali sa YouTube, at least napapanood to. Kaya tayo merong pagre-record during service, naka-record po dyan sa ating video recorder, yung service natin na siya ginagawa. Okay? So, pag napanood niyo dyan, bago nyo panoorin, mag-comment muna kayo at mag-likes. Yun ang bayad. Para naman, sulit yung natin. Biro lang po yan. Okay, so tuloy-tuloy po tayo. Month of May. Pinapag-aralan po natin ang series po natin ngayon for this month of May series na pamagat ay Divergent. Divergent means dare to be different. Pinag-aralan natin yan nung first Sunday. The second Sunday, pinag-aralan naman natin about mothers, kakaibahan ng bilang isang tunay na ina. Marami mga ina na pare-pareho, marami mga ina na magkakatulad, pero iba yung sinasabi ng Bible na maging kakaiba rin bilang isang ina. Pinamagatan po natin yung nakaraang linggo kung nandito kayo, na super mom. Ngayon naman, third Sunday, pinamagatan po natin ang ating topic for this month of for this week, na pinamagatan po natin, God is worthy. Give Him your very best. Ang Diyos ang pinakamahalaga. God is worthy above all. At kinakailangan, dahil ang Diyos natin at pinaka-worthy, kinakailangan yung ating hinahandog ay hindi ordinary, hindi basta-basta, kundi special, kundi yung best ang ating ibinibigay para sa Diyos. Alright?
Kaya yan sinasabing dare to be different, divergent. Ang anak ng Diyos kapag nag-worship, dapat special, amen? Kapag naghandog ang isang Christian ng isang offering o isang tithes o isang service o isang special number, kapag tumugtog ka, nag-testimony ka, hindi basta-basta. Kinakailangan best. Why? Because God is worthy. Alright? Iyan yung mga bagay na siyang makikita natin na turo ng Panginoon Diyos. Ano po? But being a follower of Christ has never been about blending in. Kasi kung makikita natin, lagi gusto natin pareho. Ayaw natin palaging nagiging kakaiba sa karamihan. Kasi kapag naging kakaiba ka sa karamihan, halatang halata. Kapag siya nagpariban, gusto ko, ako rin nagpariban. Kapag siya nagpatamos ng ilong, ako rin magpapatamos ng ilong. No? Gusto natin magkakatulad, pero the Bible speaks of itself. Ang will ni God, anak, gusto ko maging kakaiba ka sa lahat ng Christian, gusto ko maging kakaiba ka. Pero mahirap gawin yun kasi gusto natin laging to be blend in. Following Him means to be like Him, to respond to life, and relate to people the way He did, katulad ni Jesus Christ. It is very risky, pero sabi ni God, you should be different among others. Kaya this morning, this Sunday, this third Sunday, our topic is God is worthy. Give Him the very best. God is calling us to treat Him differently. Gusto ng Diyos yan. Ano po na maging kakaiba tayo? Na kapag naghandog tayo, best. Kapag naghandog tayo, special. Alright? Dito sa Book of Malachi, ano po mga kapatid, yung kapanahon ni Malachi, ang mga Israelites, bago natin basahin, sa Book of Malachi, chapter 1, verse 5 hanggang verse 14, ang sabi ni Prophet Malachi, sabi niya, ang mga anak ng Diyos, kung itrato ang Diyos, ang sabi ng propeta, basta-basta na lamang. Kapag naghandog sila ng tupa, hindi nila tinatrato si God na special, kundi kumukuha sila ng tupa na pangkaraniwan lang. Ang sabi ni Prophet Malachi, hindi dapat ganyan. Ang sabi ni Prophet Malachi, and God spoke to His people. Babasahin natin yan mamaya. Hinahandungan ninyo ko. God is talking, no? Speaking to the people of Israel. Bababasa natin yan mamaya. Sabi ni God, hinahandungan ninyo ko ng basta-basta lamang. Sabi niya, kung ihandog kaya ninyo yung offer niyo sa akin na hindi nagiging karapat-dapat, kung ihandog nyo kaya sa inyong governor, sa palagay nyo ba, tatanggapin niya ng governor? Kung ihandog nyo sa ibang mga tupa, maghahandog ka ng isang pagkain na panis, maghahandog ka ng isang tupa na pilay, sa palagay nyo ba, sa ibang tao tatanggapin niya? And how much more, sabi ni God, just sa context ko na yan, nahahandogan ninyo ko na again, it is not pleasing to me, you are insulting me. At yung sinasabi ni God na you should treat me special because I am worthy, I am God above all. Ako nagbibigay sa inyo ng kalakasan, sinasamba ninyo ako, pero hindi ko naman makita kung paano nyo ko tinatrato ng ganito. Basahin po natin yan sa Book of Malachi. Tumayo po tayong lahat. Malachi chapter 1. We will be reading from verse 5. Starting from verse 5 hanggang verse 14. Verse 5 and verse 6, ako ang babasa po niyan. And then verse 7 and 8, kayo ang babasa ng sabay-sabay. Hanggang makarating tayo sa last verse, mananalangin tayo at magpapatuloy tayo sa ating pananambahan. Ang sabi ng Diyos sa kanyang mga anak, sa people of Israel, about this, God is worthy, give Him your very best. Your eyes shall see, and you shall say, the Lord is magnified before the border of Israel. A son honored his father, and a servant his master. If then I am the father, where is my honor? And if am I a master, where is my reverence? Says the Lord of hosts to you, priests who despise my name, yet you say, in what way have we despised your name? You offer God to one another, but say, in what way have we fallen? By saying, the table of the Lord is contemptible. And when you offer the lion as a sacrifice, it is not evil. And when you offer the lame and sick, it is not evil. Offer it then to your governor. Would He be pleased with you? Would He accept you in your Verse 9 and verse 10. Ang sabi sa verse 9, but now entreat God's favor that He may be gracious to us. While this is being done by your hands, will He accept favorably, says the Lord of hosts? Who is there even among you who will shut the doors, so that you will not kindle fire on my altar in vain? I have no pleasures in you, says the Lord of hosts, nor I will accept
an offering from your hands. You also say, oh, what weariness, and you sneer at it, says the Lord of hosts. And you bring the stolen, the lame, and the sick, that you bring an offering. Should I accept this from your hand, says the Lord. But curse be the deceiver who has in his heart pain, and takes a vow, but sacrifices to the Lord what is blemished. For I am a great king, says the Lord of hosts, and my name is to be feared among the nations. Shall we pray? Dakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang po ito. Kayo po'y mangusap sa inyong pong mga anak, ang inyong kalooban ng siyang maganap, Panginoon. It is your will, Lord, na kung paano kami magbigay ng service sa iyo, Panginoon, it should be the best. Kung paano kami mag-render ng offering for your name, Panginoon Diyos, it should be not ordinary but special po, Panginoon. Marami pong salamat dahil patuloy kayo natuturo po sa amin. Ikaw ang pinakamabuti sa lahat, kaya nararapat na handugan ka din namin ng mas mabuti sa lahat po, Panginoon. Itago mo ko sa likuran ng iyong krus at patuloy kayong mangusap. Ito po'y pamantayan kung paano ka namin sasambahin. Ito po'y pamantayan, your standard, kung paano ka namin sasambahin ng gusto po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin, Ama, sa pangalan po ni Cristo Jesus. Amen. At amen. Maaari na po tayo magsuko. You may now be seated. Alright? Yan ang ating topic ngayon. God is worthy. Give Him your best. God is calling us to treat Him differently. Sabi ko nga kanina, na ang kalooban ng Diyos nararapat kung paano siya nagiging mabuti sa atin, dapat mas lalo tayo nagiging mabuti sa Kanya. Alright? But He demands from us kung sino si God. Alright? At kung paano natin siya dapat napapaglingkuran ng pinaka-the best na pwede natin i-offer sa ating Diyos. How can a good God, the one who loved us unconditionally, the God who saves you from damnation called hell, at binigay niya lahat ng mga pagpapala sa atin, katulad ng good health, katulad ng good careers, katulad ng trabaho na meron kang pinapagtrabaho ngayon, kung i-analyze mo yan in details, kung paano napakabuti ang Diyos sa buhay ninyo, ano po mga kapatid, it should be kung paano natin natitreat si God na very special. Alright? In this place where we are worshiping God and serving God, it must be divergent. It must be something different, something special. Kapag naghandog ka, dapat special. Kapag nagbigay ka, dapat special, hindi lamang ordinary. You see, God's law sa batas ng bansang Israel, sa batas ng Diyos, alright? God's law requires only perfect animals to be offered to God. Yun ang batas, ano po? During the Old Testament, ang mga bansang Israel, makasalanan sila. In order for them, yung kanilang pagkakasala sa isang banal na Diyos, kinakailangan maghandog sila ng isang tupa. Yung tupa po na yun na without blemish and without spot, doon po nagiging kaparaanan kung paano nagiging graceful si God sa bansang Israel. Kaya sabi dyan, God's law required that only perfect animals to be offered by God. Perfect! Hindi ibig sabihin, hindi sinabing ordinary. Pag sinabing perfect, perfecto. Siyempre, pastor, perfecto. Di ba? Walang bahid dungis. Walang flaws. Walang kapintasan. Yung sinasabing perfect. Bakit? Kasi sabi nun sa Book of Deuteronomy, yung mga animals na dapat ihahandog. Ang sabi dyan, patas yan, ano? If an animal has a defect, is lame or blind, or has any serious flaws, you must not sacrifice it to the Lord your God. Naintindihan mo ba yun? Old Testament na yung time, no? If an animal has any defect, huwag mo daw ihahandog yan sa altar ng Diyos. Pag sinabing defect, pwedeng pilay, pwedeng tatlo lang ang paa. Ilan ang paa ng sheep? 4, no? Yung defects, ano ba? Putol yung tenga. Ano ba? Defects. Sa mga aso, merong spot, di ba? Badlig. Hindi pwede yun. Kailangan perfect, white, okay? Hindi pwedeng duling, hindi pwedeng isa mata, hindi pwedeng bulag. Malinaw ang batas na sinasabi ng batas ng Diyos. Hindi mo pwedeng ihandog yan sa Diyos. Not only in the book of Deuteronomy chapter 15, hindi sinabi rin po yan in the book of Leviticus. Leviticus chapter 1 verse 3, it says, if
the offering is a burnt offering from the herd. He is to offer a male without defect. Kinakailangan lalaki, kinakailangan walang kapansanan, kinakailangan perfect. You may ask why the sacrifice had to be perfect. One. Siguro yun ang tanong mo, Pastor, bakit kinakailangan perfect? Pastor, bakit kinakailangan without blemish? Bakit kinakailangan walang kapintasan? First reason is the only perfect substitute could stand in the place of an imperfect offender. That's why, yung mga nag-o-offer katulad ng bansang Israel, sila po'y imperfect, sila po'y makasalanan, kaya kinakailangan yung substitute for them, kinakailangan perfect sheep, perfect lamb. At ganun din po mga kapatid, when we are sinful po tayo sa harapan ng isang holy God, we are an offender, at kinakailangan ng isang perfect sacrifice. Who is that perfect sacrifice? Jesus Christ. Siya yung naging lamb na naging offering, ano po mga kapatid, sa isang banal na Diyos. Yun po sinasabi puro na, hindi lamang yun. And the one I want to dwell on this morning is this. Only the best should be offered to the Lord. Ang pinaka-karapat-dapat lamang na dapat i-offer sa Diyos ay yung perfecto. Perfect. Kaya sabi nun sa Book of Malakay na binasa natin kanina, very disgraceful si God eh. Kung bagay yung konteksto po na binasa natin yun, tatampo si God. Ang sabi na, you treat me like this, you are insulting me. How dare you offering me like this, na naghahandog ka sa akin ng isang sheep na duling, isang sheep na pilay, hahandugan mo ako, hindi karapat-dapat sa akin yan ginagawa mo. Ang sabi na sa konteksto na binasa natin, you offer that to your governor. Sa palagay nyo ba, tatanggapin? Diba? At sinasabi ninyo, ang isang ama kinakailangan niya respeto sa kanyang anak. Well, of course. Hindi ba? Masakit sa isang magulang at sa kanyang anak na hindi siya tinatrato ng respeto ng kanyang anak para sa kanyang magulang. Sabi nga dun sa konteksto na binasa natin, kung ang ama demand niya respect sa kanyang mga anak, sa akin din ay ganun. Kaya sabi ni Prophet Malakay, sabi niya, how dare you offering me like this? Naghahandog kayo ng ganito, nagbibigay kayo ng ganito na hindi nagiging karapat-dapat. Kaya sabi ni God, yung sinasabi mo ako na ako yung Diyos, I am worthy, binigyan ko kayo ng career, binigyan ko kayo ng trabaho, iningatan ko kayo, I gave you good health. Lahat ng mga bagay na pinalangin mo, I am graceful ako sa iyo. Sabi ni God, God is talking to us, alright? And then you offering me like this. Sabi ni God, hindi dapat yan. It should be best. Ano yung makikita natin this morning? Dare to be different, being a divergent. Alright, number one, dapat kung tratuhin natin si God, dapat special, not less. Alright? God is worthy, give Him honor. Give Him your best. There is always a reason to offer God less than our best. Meron palaging rason kung bakit ang isang tao hindi gumagawa ng best para sa Diyos, kundi palaging less. Okay? God was simply saying, if you're going to offer me the defective flock, don't even bother, don't go to all the effort, you're just insulting me. Ang sabi ni God. Okay? So, sabi lamang dyan, if you're rendering a special number para kay God yan, hindi naman para sa akin yan. Di ba? Pag nag-special number kayo dito, whether you interpret a song, sing, play, hindi ito para sa pastor. At hindi ito para sa mga nanonood sa inyo dito kapag kayo nakatayo. Lahat ng mga bagay, listen to me, lahat ng mga bagay na ginagawa natin ay para sa Diyos. Wala nang iba. We are worshiping with one audience. And that audience is the Lord Jesus Christ. Kaya if you're going to render a special number or perform, okay, na without practice, sabihin ko sa inyo, na without practice, without preparation, sabihin nyo, para naman ito kay God, huwag nyo na ituloy. Hindi, totoo nga, sinasabi ko nga sa inyo, huwag nyo na ituloy. Kasi hindi kayo naghanda, hindi kayo nag-practice. Kasi kung kayo ba ay haharap sa isang napaka-importanting tao, presidente ng Amerika, sino man ang special na tao, nakagalang-galang, sa palagay niyo ba, wearing a t-shirt is enough? No, hindi. Kukuha ka ng isang damit na
sa palagay mo pinakamaganda? You prepare, maliligo ka, di ba? Sisipilo ka, di ba? Lahat ng ginagawa natin kasi bakit? Para maging karapat-dapat. Kaya sabi ko nga ngayon, kapag ginagawa natin yan, walang na basta-basta lamang. Why? You are just insulting God. Alright? Tignan nyo, kung sa contest, sa palagay nyo, without practice, without preparation, do you think you will win? Di ba? Sa Pilipinas, nanonood ako ng mga contest katulad ng The Voice. Yung nakakaalam ng The Voice. Yung talentadong Pinoy. Marami mga talent na pinapakita, hindi ba? O Pilipinas Got Talent. Mga kapatid, sa audition pa lamang, bakit sa audition hindi nakakapasok sa elimination? Kasi sinasala. Alright, sinasala. At kung sino man ang magiging kampiyon, magiging champion, kung sino magiging champion, sila yung nakapag-practice ng gusto. Sila yung nakapag-prepare. At bago sila tanghalin na champion, nag-perform talaga sila ng kanilang the best ng kanilang makakaya. Okay? Kaya nga sabi ni Malakay dito, it strikes me that people might have a number of reasons for what they did. They are trying to be as cheap as possible. Hindi sila nagre-render ng perfect sacrifice, perfect gift para sa Panginoon. So therefore, kinakailangan best ang siyang ating ino-offer kay God. Hindi less. Things haven't changed in our society nowadays. Hindi ba? Mga Christian, kung basta-basta na lamang, Christians every Sunday, kapag mag-worship, every worship service, every giving and offering and tithes, every service, every song, every ministries, kung titimbangin ni God yung mga bagay na ginagawa natin, sasabihin ni God, anak, alam ko pang meron ka pang ibubuga. Alam ko na meron kang pang pwedeng gawin. Higher than that. More than that. Bakit hindi mo ino-offer sa akin ng ganyan? Kung talagang mahal mo ko, talagang nire-respeto mo ko, it should be the best. A reason to offer God less than our very best. Okay? Sabi nung iba, kapag ka mag-offering ka, isang pataka, okay na yan. 20 pataka, pwede na yan. Pero kung magbigay ka na 100 o 500 or 1,000, sobra-sobra na yan. Karinig na kayo na ganyan, di ba? Ano magbibigay? Kayo yung mayaman ng pasto. Mga kapatid, itong sisig ko nga pala, no? Hindi ko yan binili. Yung, eto, bigay ng church. Bigay ninyo ito eh. Di ba? Nung pastor's appreciation. Yung isa naman, wedding ring. Okay? So, kita yung para daw yumaman ng church. No, hindi. Para sa Diyos to eh. Okay? Sabi nila, kung bigay ka ng offering na 10 pataka, 20 pataka, more than that, maging 500, maging 100, maging 1,000, sobra-sobra na daw yan. At kung dadagdagan ka pa, magta-times. Ang sabi ng mga iba, nako, that's too much. Pero alam niyo po mga kapatid, lahat ng inaano natin dito ay para sa Diyos. Alright? Naalala ko yung meron tayong first officer. Yung mga officers nung 5 years ago, o more than 5 years ago, kapag ka nagbibilang sila ng mga offering at mga tithes, ang bilis nilang matapos eh. Sabi na, tapos na ito. Ano lang naman eh, pagka nagbilang sila mga tithes and offering, 2 kulay lang at 2 number lang palaging andun. Yung 10 pataka, sakman, sa sakman. Palaging ganun. And the rest is history. Pero tuwa ko, ano po mga kapatid, nababago ang sistema. Kasi mas lalo lang naiintindihan ang kahalagahan kung paano nila mahalin ang Diyos. And that is us, our church, na tinatrato natin si God na special. You know why God is not blessing His people abundantly? Kasi ang binibigay natin kay God, leftovers. Kasi binibigay natin kay God, basta-basta lang. Kaya bibigyan ka rin ni God, hindi naman madama si God. Bibigyan ka rin ni God, basta-basta din. But if you treat God special, God will treat you special. Amen. The difference is when we offer something kay God, leftovers. Pag bibigay ka,
panis. Magbibigay ka pangat. Magbibigay ka bahala na. Magbibigay ka cheap, defective offerings, no perfect ones. Listen, God will bless you. You will bless Him. Kung hindi makalimutan yan. Amen. Pag pinagpala mo si God, pagpalain ka rin din yan. If you put God first, everything you touches will fall into order. Amen. Niwala po ko dyan na ang Diyos kailanman hindi marunong kumalimot sa mga taong nagbibigay sa Kanya, sa mga taong nagsasacrifice para sa Kanya. The reason why people don't give that much because of neglect. Wala silang pakialam kung ano lang kanilang i-offer kay God. Okay? Pero tayo, bilang nakakilala kay God, alam natin kung paano magbigay ng tama sa Diyos. Hindi lamang yun, everyone else is doing it. Lahat naman nagbibigay ng ganyan. So ako, ganun din. Mga kapatid, hindi ganun. God will pour His blessings on you when you know how to give best gift for Him. Ibubuhos ng Diyos ang Kanyang pagpapalak mula sa langit kapag alam mo kung paano magbigay ng tama sa Diyos. Nasa Malakay din yan. Malakay chapter 3. Nasa Malakay chapter 1 tayo. Go to chapter 3. Ang sabi ni God, the promise of God, give me, I challenge you, and I will pour the windows of heaven at ibubuhos ko lahat ng mga blessings para sa iyo. He is a God who knows how to repay for what you have done for Him. So, when others are giving less, you give much. When others are unfaithful to His calling to serve God, be committed. When others are serving 1 mile, do it 2 miles. Making a difference, divergent, is what God is calling for us, that what makes God smile. Kapag ang anak ko, di ba, siguro sasabihin ni God, kapag anak ko marunong magtrabaho para sa akin, natutuwa si God sa atin sa mga bagay na yun. Sabi ko nga kanina, ang Diyos natutuwa sa atin kapag ang anak niya marunong magbigay. 5 years ago, more than 5 years ago, kapag nagbigay ang mga officers, nagbilang ang mga officers, treasurer, ang mga treasurer, tapos na kaagad. Pero ngayon, ang tagal na nila magbilang. Hindi dahil nagkikwentuhan lang. Natuwa sila kasi yung binibilang nila, iba-iba ng kulay. Iba-iba ng kulay. Ang mga offerings dati, 100, maano na yung 500. Pero nung magbibilang sila every month kapag nagdi-deliver sila, tuwang-tuwa sila, nakasmile sila ng ganyan. Hindi naman pera nila yun no? Hindi naman yung pera nila. Pero natutuwa sila, nakikita nila yung mga members, yung mga attender, namumulat yung kaisipan kung paano magbigay kay God. Mga kapatid, you cannot outgive God. Alright? Kung paano si God nagiging mabuti siya. Kasi marami kang mga problema, you cannot outgive God. Yung health lang na meron ka pagdamutan mo si God, isang ganyan lang sa iyo, pwede ka maging manhina, pwede ka ma-paralyze. What if? Pero God is gracious, hindi niya ginagawa yun. Pero God is calling us to treat Him differently. Pangalawang bagay na makikita natin, our service reveals our attitude towards God. Our service reveals our attitude towards God. The reason why, isang bottom line lang, priority. Na ipapakita natin sa Diyos na hindi natin na-approach ng tama ang Diyos dyan because of our priorities. Kung i-rate ninyo, gaano kahalaga si God sa buhay ninyo? Will it be from 1 to 10? Will it be highest pinaka-highest 10? Will it be 10? Will it be 9? 7? Kapag merong sumingit na ilang mga priorities sa buhay mo, saan mo siya ilalagay? Sa last ba? Biglang may nag-text, meet na me, Sunday 11 o'clock. No? Paano may detail? Paano may Sunday yon? Alam mo, putok ng araw, without question, every Sunday morning, you know every Sunday you should be in the house of God. You know that? Diba? Pero paano? Saan mo ilalagay? Kung unahin mo yon, ilang mga details o appointment mo during the Sunday, kung hindi mo siya pinahalaga, then God is the last. Last is last. Ang Diyos ay nakalagay sa huli. And then sinasabi mo, Lord, mahal na mahal kita. Lord, sinasamba kita. Lord, ganito. Sabi ni God, di ba? Nakakapagtaka, priorities. If you are an employer, at meron kang employee o trabahador, na hindi honest, mandaraya, mangkukupit, no?
and then natapos yung contract, would you recommend that person? O kakilala ninyo? O sino man, hindi mo man empleyado o kaibigan, will you recommend? Well, of course not. Diba? Blessings are due for those who are worthy. At kung ang ating attitude sa Diyos, ng ating paglilingkod ay pabago-bago dahil sa mood, then you are lacking priorities. Alright? Kasi alam niyo yung, kung ang attitude ninyo based, nakabase sa mood, alam niyo naman ang mood eh, hindi ba pabago-bago? Mamaya, nakangiti ka, mamaya sumamot ka. Mamaya, tumatawa ka, mamaya umiiyak ka. Yun yung mood, no? Kung yun ang basihan mo, ang trato mo sa Panginoon Diyos, nakabase doon sa inyong feelings, o doon sa tinatawag na 4 season. Alam natin sa buong taon, merong 4 season eh, no? Bakit sa Pilipinas, walang 4 season, pero sa Amerika, merong 4 season. Ano yun? Summer, winter, fall, saka spring. Yan bang mga 4 season na yan? Nadidiktahan ba ng init ng iyong pananampalataya at espiritu? Kapag ka ba summer, mainit ba ang iyong pananampalataya at espiritu? Mainit pa siya eh, summer eh. How about kapag ka winter, 3 degrees? Malamig din ba ang iyong pananampalataya? Kung doon bumabase sa mood ang iyong priorities, then you're lacking something. Okay, nagkakaintindihan po ba tayo? Sabihin siguro ninyo, Pastor, feeling ko kasi, ngayong araw na ito, hindi ako maganda, hindi ako ate. Tinatabad mo ako pumunta ng church kasi makikita ko na naman yung kinaiinisan ko, doon pa naman siya nakaupo. Hindi ako ate. Paano? Kahit saan ka pumunta na simbahan, ha? Kahit saan ka pumunta na simbahan, pagamin nyo ito sa inyong puso at kayong sinisipan. Meron kang kainisan. At kung yun ang reason, mga kapatid, you are lacking something. Kahit saan trabaho na meron ka, office, FMB department ka, meron ka palaging kinainisan eh. Diba? Paano na yung kung doon, kung yun ang pamantayan ng iyong buhay, paano? Diba? Sabihin mo siguro, Pastor, meron akong dysmenorrhea, siguro naman maintindihan ni Pastor, hindi ako aaten, mga kapatid. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng dysmenorrhea. Naranasan yan. Okay? Pero, bakit sa amo ninyo, kahit meron kayo lagnat, meron kayong pagkaso, pupunta pa rin kayo. Kasi dahil walang sick leave. Pero bakit ginagawa pa rin ninyo yun? Pumupunta kayo kung ano yung contract time, naalala nyo, you should be here, ang sabi ng employer, you should be here around 9 o'clock in the morning or 10 o'clock or 11 o'clock. That's your starting ng iyong duty. At ikaw naman, you make sure that before 9 or before 11, alam mo dapat na ka. Or 5 minutes before. Hindi ka pumapasok ng 30 minutes, sino pumapasok ng 30 minutes before? After? Sino pumapasok nun? O 1 hour after? At ba't tumagal ka ng ganyan sa amo mo? Napakabuti ng amo mo. Hindi ba? Pero, mga kapatid, bakit nagagawa natin yun sa employer na dito lang sa lupa? Samantalang ating boss dun sa langit, tinatrato natin siya na hindi kapareho. Iba pa nga, mas mababa pa doon sa standard natin. Ano ang mas nakakabuti? Nakawalahati sa Diyos. Okay? Puyat ka, puyat na matutulog, or puyat na attend sa church muna bago matulog. Ano ang mas nakakaluwalhati? Alala ko si Brother Jeff na sa langit na eh. Brother Jeff, kapag nandito pa siya noon, may pasok yun eh, overnight, graveyard. Meron pa siyang bitbit na 2 anak. Si JC, tsaka si Pangayong Blitz, si Lian. No? Bitbit niya yun, meron pa yung stroller yun, walang kotse yun, mamamasa yun, from Barrio to here. No? Bitbit pa yun, puyat pa yun. Sabi, Brad, sabi ko, hindi ka ba nahihirapan? Gusto kong mati ng church muna, kahit na ako ay puyat or graveyard, ganito. Pero alam niya kung ano yung kanyang priorities. Hindi ba? Merong happenings ng Sunday afternoon, meron kang schedule for that Sunday, maglalaba ka, maglilinis ka ng iyong bahay, ayusin mo yung kwarto, anong mas nakakalwalhati, anong mas karapat-dapat? Si God po yun naman.
Alin doon? Kayo nakakalam nun. Nag-away kayong mag-asawa dahil meron kayong pinagtalunan, bad trip kayong dalawa. Okay? Hindi na ako ate ng church. Alin doon ang mas nakakalahat? Punta ka dahil alam mong tama na ito ay kinakailangan gawin. Hindi ba? Our service reveals your attitude towards God. When I stood and preached, lahat tayo merong performance every Sunday. I'm here standing preaching, you are there singing, pero same thing, tayo nag-worship kay God. Mamaya, meron mag-special number, meron magre-render, pareho. Meron tutugtog ng drums, meron tumugtog ng piano, meron mag-gitara kung meron man tayo. Grade yourself. 1 to 10. 10 is highest, perfect, 100%. After you perform, after you do that service, render a performance to your God, after that, analyze mo. Nagawa ko ba na 10 by 10? Grade yourself. Meron ba akong lacking? Katulad ba na sinabi mo, hindi ko nagawa yung best kasi from 1 to 10, 3 lang ata. So doon natin na i-compare natin, na gagawa natin ng standard. It should be not like that. Tulad ng mga people of Israel in the time of Malachi, basta-basta lang sila nag-offer kay God. Sabi ni God, you treat me differently. Sabi niya, you are insulting me. Sabi ni God. And I wonder how many Sundays, churches by churches, the people of God are worshiping Him, serving Him. Ilan kaya yung mga tao naghahandog kay God na basta-basta lamang? Yung offering siguro yung lamb or animals or sheep. It's a defect. Flaws. Not perfect. It should be perfect. Pangatlong bagay na makikita natin, service is meant to be costly. Service is to be meant to be costly. Merong lumapit sa akin, minsan, madalas, tatlo ng beses, iba-ibang mga tao. Sabi niya sa akin ganito, Pastor, ayoko na mag-work. Sabi niya gano'n. Sabi ko naman, bakit? Ang sabi naman niya, kasi po, napapagod na ako. Totoo, nakakapagod ang trabaho. Hindi ba? Sino nagtrabaho na hindi napagod? Lahat nakakapagod. Sabi ko sa kanya, Eneng, wala kang makikitang trabaho, hindi ka pagpapawisan, hindi ka mapapagod. Lahat ng trabaho, listen to me, lahat ng trabaho, it will cost you something. Our service to God was meant to cost us something. Meron kang kabayaran. You have to do something that it will cost you. You are serving the best. You are serving God. Alright, nagkakaintindihan po ba tayo? Meron palagi kang pwedeng gawin. Yung sinasabi nga bottom line, walang libre. Palagi na merong kapalit. You worship God, you offer Him. You worship God, you serve Him. Alam mo na magwa-worship ka without your service? It should cost you something. Kapag sumamba ka sa Diyos, paglilingkuran mo siya. Diyos mo siya eh. Alam mo na wala kang gagawin, alam ka naman wala tayong gagawin mga kapatid. Paglilingkuran natin sa Diyos, and that it will cost us na habang tayo sumasamba kay God, naglilingkod tayo ngayon. Okay? It will cost you something. Kung kakain ka ng sa restaurant, it will cost you something. Tama po ba? Siyempre, kumain ka, magbayad ka. Alam mo, pagkatapos mong kumain, nag-order ka, 1 dish, ganito, espresso, cafe latte, ganito, binigay sa'yo ng ganyan. Pagkatapos hindi ka magbabayad ng cost or price na in-order mo, ano ka? Kailangan mo bayaran yun. Hindi ba? Meron ka eh, pinagsilbihan ka eh. If you ride a bus or a jeep na hindi ka magbabayad, it will cost you something, magbabayad ka, bibigay ka. Diba? You are worshiping, we are worshiping a living God. It will cost you something. Okay? Alam po ninyo, bakit po pa ang hinahandog sa Diyos during the Old Testament? Alam niyo kung bakit? Kasi during the Bible times, ang sheep or flock, mahal sa kanila. Yun ang kanilang cost of living. Nakaintindihan mo tayo? Yun ang kanilang kinabubuhay, yung mag-alaga ng tupa.
Kaya kapag nawalan sila niya, kaya sa lahat ng mga kapitbahay, sa lahat ng bawat mga streets or barangay sa Israel during the Bible times, lahat sila meron sila mga flocks, lahat sila meron sila mga sheep. Kasi yun ang kanilang way of living. Okay? Kaya, ang sabi ni God, you offer me sheep. Pinaka-importante sa kanila yun. Kung ikaw ay pangkaraniwan, ba't ako maghahandog sa kay God na special? Mahal ang value ng sheep. Kaya itong kaisipan ng mga people of the Israel during the times of Malakay, ang mahal ng sheep. Value. Ang ihahandog ko na lang sa kanya, kay God, yung duling. Kasi yung perfect, pwede ko pa itong pagkakitaan, doble sa price. Pero yung ano na lang, yung oma, yung pilay, yun na lang kay God. No value. Di ba? Samantalang yung meron kang alaga na sheep na perfect, malusog, mataba, ganda, pwede mong ibenta ng mahal yun eh. Nagkakaintindihan ba tayo? Kaya sabi ni God, di ba niya, the best sheep, the best lamb, ang dapat na i-offer ninyo sa akin. In the book of 1 Chronicles chapter 21 verse 24, ang sabi ni David dito, binibigyan siya ng ilang mga properties ng isang tao para mag-build ng isang altar para sa lugar ni God or templo or something. Libre materials, pundasyon, hollow blocks, yung mga gamit na sa tabernacle para i-build ni King David. Sabi niya, King David, eto, meron ako mga materials. Balitaan ko na magbibuild ka ng tabernacle para kay Lord, para kay God. Sabi niya, eto, ibibigay ko sa ito ng libre. Come on, sabi niya, let's build a tabernacle for God. At sabi ni King David, eto sabi niya, hindi ko kukunin niya ng libre. At bibilihin ko yan kung gaano kamahal. Because it will cost me something at hindi ako magbibigay kay God ng basta-basta lang. Ang sabi niya, I cannot take that what is yours and give it to the Lord. I will not offer a burnt offering that cost me nothing. Kinakailangan meron akong effort, kinakailangan meron akong parte, kinakailangan bibilihin ko yan, gaano man kamahal yan, kinakailangan it will cost me something. Okay? It cost Abraham to offer his son Isaac. You remember that? It cost Daniel to send him to lion's den. Do you remember that? It cost Paul's head to be beheaded for the sake of the gospel. It cost Jesus to offer his life for us. What will you offer? Something costly. Listen to your God. Pwedeng your commitment, pwedeng your giving, pwedeng your devotion, your loyalty to your God, your God-given talents. Service is meant to be costly. Stop offering God a contemptuous sacrifices. Stop giving defecting sacrifices. Stop giving your leftovers to God. Stop giving for your last minute. Stop pretending it's okay, it's not okay. Sabi ni God, give me your very best. I wonder, kapag ginawa natin yan, I believe God will mag-please siya. Kung paano natin siya inaandutan the very best. Divergent, dare to be different. God is teaching us to be different. How it is. God is teaching us how to offer best offering kay God. Tumayo tayong lahat at tayo na lahat. Shall we pray? Dear Lord and Heavenly Father, maraming pong salamat sa umaga pong ito na muli mo kaming inaalalahanan at tinuruan. You are our great teacher, instructor. Maraming salamat sa series na siyang aming pinapag-aralan for this month. Divergent, dare to be different. God, you are calling us to be different among others. When it comes to giving, it should be different. Kung iba nagbibigay lamang na ganitong amount, and then you realize and found out na hindi pala ganon. Be different. Lord, patuloy kayong mangusap
sa inyong mga anak. Patawad sa mga kasalanan na siyang aming nagawa. Kung paano ka namin itrato ng basta-basta lamang. Na hindi naman pala dapat ay gano'n. Wala po kaming pagkakaiba sa times ni Malakay, Prophet Malakay. Na kapag nag-ahandog yung mga tao ng hihinayang sa iyo, imbis na the best ang inalagay nila sa altar, yung defective offerings. Lord, hindi dapat sa church nito, hindi dapat, Panginoon, sa mga anak po ninyo ngayon na nakakapag-aral, nakakaintindi na ganitong klaseng kahalagahan, Panginoon. It will always cost us something, O God. Wala pong libre. Kapag nag-worship kami sa iyo, laging meron ka kami. Alam ka naman, sasabihin namin, mahal ka namin, Panginoon, iniibig ka namin, sumisigaw kami ng hallelujah, praise the Lord. But, pagdating sa service, wala naman ikaw ginagawa. Kaya siya tinawag na worship service. Adore your God, worship Him, and you serve Him. Lord, marami pong salamat. Buksan niyo po, Panginoon, ang bawat kaisipan ng inyong mga anak, mga puso po namin. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyong kabanalan. Tawad, Lord, sa mga nagawa po namin mga pagkakasala. Panginoon Diyos. Itrato ka namin with special. But only when it comes to worship, everything that we do, O God, should be special. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Palitan niyo po, Lord, ang aming standard of service. Our standard of giving. Our standard of sa aming practical life. Maraming po salamat at pinupuri ka namin. Nagpapakumbaba kami. Maraming salamat sa iyong salita. Patuloy mo kami baguhin. Hindi lamang kami ay papunta na ng langit. We are assured and secured. We are going to heaven. You are teaching us, Lord, how to serve you more better and the best way. Ito ang aking dalangin sa pangalan po ni Cristo Jesus. Amen. Natili po tayo nakatayo. I am weak, you are the